Some Duterte supporters gathered around and inside EDSA Shrine hours ago, sparking rumors of a brewing uprising. And Faith Del Mundo is at the EDSA Shrine tonight, also called the Shrine of Mary, Queen of Peace. Faith, kamusta na ang sitwasyon dyan? Gano'n na ba karami yung mga nagtipon dyan sa EDSA Shrine? Yes, Pao, sa mga oras na ito ay nandito pa rin ang iba't ibang mga grupo. Sa tansya ng PNC, tinatayang nasa 300 to 400 ang crowd estimate. At kung makikita nyo sa aking likuran, patuloy pa rin yung ginagawa nilang programa. Minsan nakakantahan sila o kaya naman ay minsan mayroon silang ginagawang programa na pagsigaw. Ang 6 a.m. pa, kanina pang umaga silang 6 a.m. dito. Pero na iba, sabi nila ay patuloy pa rin sila mananatili dito. Hindi pa nga rin alam kung sino ang pinaka-head organizer. Pero ang sabi nila, this is voluntary action. Iba't ibang grupo ang mga nagsama-sama. Iba galing sa Cavite, iba sa Metro Manila, yung iba galing sa Quezon City. Ang mga ilang sa pangalan ng grupo, yung United Urban Force, Sambayanan, Pong Obrero Workers at iba't ibang grupo. Ang kanilang purpose daw, the reason why they are here is to show support to VP Sara and former President Rodrigo Duterte. So other calls for peace and they call for moral integrity, corruption, and to end corruption of the government. Matanong ko lang, no, kanina kasi wala pang programa, walang nagsasalita sa mikropono. Napanood ko yung live mo kanina, mga alas 4:30 yun. Pero parang medyo nagbago na ngayon kasi naririnig ko very clearly na may program na. Kailan nag-start yung program at ano ba yung sinasabi ng host, hindi masyadong malinaw, no, yung sound. Oo. Tama ka dyan kasi kanina ay patuloy yung mass. Ito kasi sila sa labas ng EDSA Shrine, yung sa simbahan. So, kanina, sinabihan sila ni Father Director na wag naman na magbigay ng maingay o manatili munang tahimik. Pero mga alas 8, pasado alas 8, di ba nung magsimula pa lamang ngayon yung PS, narinig na natin na may mga programa na sila. Kanina, meron din silang candlelighting, meron mga nagbibigay na mga roses, at meron nga rin yung mga sumisigaw na yung iba ay patalsikin na si Pangulong Bongbong Marcos. Faith, ito nga, no, kanina nag-post si Father Jerome Ceciliano. Yun nga, ito nga sinasabi niya na maraming, kumbaga, nagtumambay sa loob ng simbahan. Could you confirm that with us? How long were they inside? And the post was also saying that some did not know, or ito, for reasons only known to them, kaya sila nandun, and for some, unknown to them. Is there truth to that statement somehow? Pag kinausap mo yung mga tao, ay nakakaramdam ka ba ng uncertainty over the reasons of why they're there? Or nararamdaman mo ba na talagang malakas ang conviction ng mga nagpunta dyan? Yes, Gretchen, halo-halo grupo. Iba't ibang grupo yung mga nakausap natin. Totoo na nandun sila kanina sa loob ng simbahan. Meron kaninang mass ng 7 a.m., meron din ng 12 noon, at umattend din sila dun sa mass. Bagamat iba-iba yung rason, iba, sabi naman nila, they are from the Friday group. Friday group, meron silang prayer vigil, wala silang ibang sinusuportahan, kundi prayer lamang para sa government, clean government, to end corruption. But there are others din na sinasabi nila na hindi nila alam na bigla na lang silang sinabihan ng kanilang barangay head o yung kapitana na meron daw silang pagtitipon o meeting. Bagamat yung iba, alam nila na para raw ito sa suporta sa mga Duterte. Pero yung ilan ng mga nakausap natin, hindi malinaw para sa kanila at kung hanggang kailan at para saan. At sabi lang nila ng mga na-interview natin, pinapunta lamang sila dito. At yung iba, uncertain, yung iba naman ay to support them. Faith, kanina ni-report mo, no, na may mga bus nasa kayo mga supporters. Mas malinaw na ba kung saan sila galing? May nag-organisa ba? Sino nag-arrange itong mga bus para pumunta sila dyan sa EDSA Shrine? At may nagpapakain ba? Meron daw. Yes, actually kanina, yung mga galing Caloocan, sabi nila, meron silang 1 bus na papunta dito sa EDSA Shrine. Yung iba naman, sinasabi natin, kasi tinatanong natin, sino ba talaga yung pinaka-head organizer? Anong grupo ba? Pero ibang grupo yung binibigay nila sa atin. Sinasabi nila, patuloy na sinasabi nila din sa voluntary action. Ang sabi nga nung isa, General Secretary ng Grupong Sambayanan, ang sabi lang nila, may isa lamang daw na nag-post sa social media. Ang sabi nila, tara pumunta tayo sa EDSA. At makita na lamang nila after an hour ay nagpupo na sila
sa EDSA at hanggang sa mga marami na raw nakakita sa social media na may mga supporters ng Duterte, kaya pumunta na rin yung ilan dito. Yung mga tubig, nakapak na yung mga pagkain. Ang sabi nila ito ay donasyon daw. Okay. Isang tanong na lang, no? May mga footage kami na piniplay. I think galing sa'yo ito. Nakakita ko marami na ring police nasa ilalim, no, nung overpass. Nung flyover pala. Nung flyover, may mga tent nakasetup, may mga police. Araw-araw ko dumadaan dyan, di karaniwan yon. Kailan sila dumating? Oo, tinanong nga natin kasi napansin natin dito sa vicinity, dito sa may labas ng EDSA Shrine, dito sa may Robinson's Galleria, dito sa may mall, walang mga pulis. Ang nakikita lang natin is mga security guard. Pero nung tumawid tayo dun sa kabilang side, na napansin ko nga ay marami na mga pulis. Kasi ito ay center, so nahati yung Mandaluyong at Quezon City. So merong mga grupo na PNP Mandaluyong at meron din naman yung QCPD, yung mga PNPs mula sa QC. Ang sinasabi nila kasi simula kaninang umaga, alas 8 ng umaga, nung nabalitaan nga rin nila na merong mga tao na nagtitipon-tipon dito, ay nag-antabay na sila. Siyempre, para lang manapanatili, naligtas yung lugar at hindi sila manggugulo. Kaya nung sila sa vicinity, naka-antabay, naka-standby sila kung sakali magkaroon ng kaguluhan, ay agad silang pupunta dito kung sakali kailangan i-disperse o kailangan ano man kailangan gawin. Kung pwede sana i-trace mo yung post na na nagyayaya na pumunta sa EDSA, no? Pero babalikan namin yan. Pero ano ba, Faith? Like, last question. Hanggang bukas na ba yan? Anong plano ng mga tao? Like, may schedule ba? Hanggang 12 midnight? Pa-morningan? What's the deal? Oo, yun nga, medyo magulo kasi wala silang ma-point out kung sino talaga yung pinaka-head organizer. So, iba-iba. Yung iba, nalaman natin, nag-uwian na. Kanina kasi iba umaga pa. Yung iba nag-uwian na raw, yung iba naman hapon dumating. Tinatanong natin kung hanggang anong oras itong gagawing pagtitipon. Sinabi nga nung isang General Secretary na si Eric Jeffcelis, sa naman ay aalis na. Pero kung hanggang daw merong mga tao na nananatili dito, ay patuloy daw nilang gagawin ito. So aantabayan na natin kung hanggang anong oras ba o kung hanggang kung aalis na rin sila. Meron din na kasi nakarating sa atin na hanggang alas 10 lang ng gabi. So ikukumpirma natin dahil iba't ibang statement ang ibigay nila sa atin. Okay. Alright, maraming salamat para sa update na yan. That was Faith Del Mundo reporting to us live from EDSA Shrine in Quezon City.